Sa harap pa lang, alam mo nang kakaiba yung itsura nitong SUV na ito. Meron siyang black roof at white body na isa sa paborito kong color combination sa kotse. Modern design, advanced technology, at full ADAS safety. Yan ang dala ng Lynk & Co 01 PHEV. Isang practical at flexible SUV na pwedeng EV sa city at pwede rin namang hybrid sa long ride. And this is Smart and you're watching EV Channel PH at sa video na to, pag-usapan natin itong electric vehicle na ito na merong EV range, strong performance at sporty vibe interior. Let's go! Electric dreams taking flight, feel so right. Marca has got the spark you need. EV Channel PH, it's time to lead. Plug it in, power up, let's roll. Sa harap pa lang, alam mo nang kakaiba yung itsura nitong SUV na ito. Hindi siya yung typical na SUV na nakikita natin. As you can see, naka-split yung kanyang headlight. DRLs dito sa taas at dito naman sa baba ay yung pinaka-headlights niya. So, as you can see, makikita nyo dyan yung kanyang simple grills. Then, merong mga linings dito. And of course, the Lynk & Co logo. Sa gilid naman, very clean at balanced yung design. For me, hindi siya over-design. Sakto lang. Meron siyang black roof at white body na isa sa paborito kong color combination sa kotse. At meron tayong alloy wheels na 20-inch na merong blue accent doon para sa EV vibe at naka-continental na yung kanyang gulong. Meron siyang art cladding dito na black. Then kita nyo dito, naka-black tone na rin yung kanyang side mirror na merong integrated turn signal, camera, at electronic foldable at adjustable na yung side mirror niya. Meron siyang roof rails. Meron tayong blue accent dito. By the way, nakalimutan ko, meron din siyang blue accent doon sa harapan. Meron tayong silver accent dito sa kanyang handle. Meron siyang smooth body lines and cladding dito sa baba. Hello! So, napansin ko rito, simple lang din yung design niya dito sa likod. So, siyang short bar na marami. At dito meron siyang parang oval na taillight dito sa side. So, very visible kapag dito ka sa side. Meron siyang silver lining dito. Of course, Lynk & Co Lettering 01. At going up, meron siyang spoiler at brake lights dito at dolphin antenna naman doon. May mga sensors at yung bumper niya, ito. Diba? Ang ganda rin at napakasimple lang din yung design niya dito sa likod. At isa pang gusto ko dito, naka-power tailgate na. Yan o. May cover dito na pwedeng tanggalin. So maluwag yung space. Kagaya nito, ito po yung gamit ko itong Holy Week. So lahat ng gamit namin ay dito ko kinarga lahat. So kumasya naman lahat at wala kami nilagay doon sa harapan. Makikita mo dito, meron siyang infinity speaker dito. May mga ilaw. Then of course, may 12 volt socket dito. Cigarette type. And meron siyang net dito. So may lagayan siya ng gulong dito. Ano ba itong hawak ko? Anyway, of course, 1640 na pwede mong i-tumble down yung ating second row dito. Kung gusto mo pa ng more space or kung gusto mong gawing cargo type yung buong likuran natin. Isa sa gustong-gusto ko dito, yung sporty type na interior dito. Na makikita mo nga rito, lalo na kung sasakay ka ng gabi, yung kanyang mga ambient light na red accent dito. Even dito, maski dito sa dashboard natin at sa buong cabin. And even dito sa ating footrest, dito at doon sa second row, meron siyang red light ambient. So, bukod pa yan ang ganda ng kanyang interior. All panels
are soft leather. So dito makikita mo may mga triangles design dito. Even dito sa may gilid, ang ganda rin na magkaka-set up itong infotainment screen natin na nakaharap sa driver. Yung kanyang manubela, naka-leather wrap, 3-spoke, meron siyang premium stitching dito. Okay, may piano block dito and silver lining. So may link and co. And dito yung controls for our cluster panel and media playback. Sa seats naman natin, of course, komportable. Again, naka-electronically adjustable na rito. Okay? Ayan, 8-way. And of course, meron siyang lumbar support dito. Meron siyang memory seat. Yan, 1 and 2. Depende na lang sa huling pagkaka-setup nitong upuan. Of course, yung ating seats ay naka-fabric. So, maganda yung pagka-fabric nito. So, may stitching dito. And meron siyang blue color dito. At dun sa back, makikita mo, may blue color din to. At dito sa co-driver natin, naka-manual adjustment pa yung ating seat. By the way, ito nga pala yung remote niya. Hindi mo akalaing remote yun. Kundi mo na lang pagmamasdan na may mga lock and unlock button dito. At again, para siyang lighter. Pagdating sa panels nito, very visible kasi 12.3 inches yung size. So, ang laki niya at very sporty din yung panels niya dito sa harap. So, meron siyang visor dito na just in case mainit, kita mo pa rin dito. Then, pagdating naman sa infotainment panel, malaki din siya kasi 12.7 inches naman din yung panels natin. So, black yung background, kaya sakto lang din sa pagka-black nito. So, makikita mo dito, Apple CarPlay, Android Auto, 360 camera, settings. Dito mo rin makikita kay yung mode, kung anong mode ang gamit mo. Kung naka-hybrid, naka-pure, or power mode ka. May controls tayo ng aircon. Okay? Pero don't worry, meron din tayong manual controls dito. Sa temp at dito sa kanyang buga ng hangin. So, meron din dito sa side na to. Naka-wireless charger na tayo dito. Ito yung gear selector natin, drive, normal, and reverse. Dito sa ilalim nitong cover ay meron tayong dual cup holder. Pwede mong isara nga pala yan. At yan, armrest compartment. Hindi siya malalim, konti lang din yung mailalagay mo dito. At nandito na rin kay EV yung kanyang charging port para sa ating mga device. May Type 2 and Type C at cigarette type charging port na rin. So dito naman sa driver's side, makikita mo yung lock and unlock, yung controls for our mirrors, windows control, up and down, one touch na lahat yan. At dito mo makikita yung adjustment para sa ating cruise control, yung gas tank and charging cover natin, nandito na rin, and pwede mo buksan yung ating electronic tailgate sa likod dito. Sa ilalim ng manibela, makikita mo yung start and stop button natin. Isa nga pala sa nagustuhan ko rito, yung sound system niya. Meron siyang maliit na monitoring speaker dito. Dito sa harapan, dito sa ulo ko, dito sa ilalim ng mga doors natin, even dito sa second row, at dun din sa ating cargo space, may speaker na rin. So, ito yung kumain sa akin. Kumakain ng tanga to eh. Hinahanap ko yung pag-open nito, nandito pala. So, ito yung glove compartment natin. At dito yung opening niya. Dito. Anyway, dito sa mga visors natin, okay, meron siyang vanity mirror both side at lamp na rin. Meron ding lagayan ng shades dito. And dito, yung controls for our sunroof. Okay, by the way, may sunroof tayo hanggang likod. Tapos may sunshades na rin. No, may reading lamp tayo dito. And by the way, sa brochure, nabasa ko, meron itong cellphone app. So, kung bibili kayo nito, magagamit nyo yun. Pagdating dito sa upuan, sa likod, maluwag. Yan o, meron siyang spacious legroom. Okay, yung headroom natin, di tayo nauuntog, 5'6 tayo. Dito naman tayo umupo sa gitna. Comfortable pa rin. Siguro kung mas maliit pa sa akin, mas komportable siya rito. Meron tayong aircon vent, dual. Yan, walang mag-aaway. Pansin ko lang, meron pa siyang panel dito. Charging port para sa mga device. Type C and Type A. So, kung walang uupo sa gitna, meron tayong dual cup holder. Again, same vibe.
Doon sa harapan, may blue accent yung mga upuan natin. Maganda yung pagka-fabric. So dito sa side, so may speaker, handle, may hook, reading lamp. Then ito yung nabanggit ko kanina na blue accent and silver lining dito. So, dito pa lang sa likod ng backrest ng nasa harapan, maganda ng tingnan, di ba? Then yung malaking giant panoramic dito na napakaganda. So pagdating sa battery capacity, naka 17.6 kWh lithium-ion na tong electric vehicle na ito na may EV range na 69 kilometers. At ang isa pang maganda, naka-type 2 na ang charging port nito. So pag-usapan naman natin yung powertrain nito. So maganda dito, meron na siyang dalawang damper kit dito sa magkabilang gilid at hindi na natin kailangan ng pantukod. Anyway, meron itong 1.5 liters turbo engine and electric motors na nagpo-produce ng 262 horsepower and 425 Newton meter of torque. So meron itong 7-speed na DCT front wheel drive 0 to 100 in just around 8 seconds. So sa driving impression natin dito ay of course napaka-smooth and of course pagdating sa highway stable siya ka EV. Then napansin mo dito seamless yung transition niya from EV to HEV o yung gasoline engine niya. So hindi mo naramdaman na nag-transition na siya. Maganda yung suspension niya. MacPherson dito sa harap at multi-link naman doon sa likuran. So, again, maganda ang riding experience natin dito. Very comfortable. And, of course, meron tong cruise control. And regen brake na rin to recharge yung battery natin. Pagdating naman sa brakes, ay solid din naman. May stopping power. Very predictable. Napansin ko dito, hindi siya yung katulad ng sobrang hardcore na sporty. But, again, kung kailangan mo ng power at sporty feel, meron ito. And when it comes in overtaking nga, ayan, kayang-kaya naman mag-overtake. Sobrang bilis nga nito. 0 to 100, 8 seconds nga, di ba? Ang napil ko dito ay sporty vibe dito sa loob. Of course, comfortable and yun nga, may power din naman itong EV na ito. So overall, bago natin pag-usapan ng presyo, ang Lincoln Co gives you a stylish at premium look. Meron siyang sporty at comfortable interior, may strong performance. Kung gusto mo mag-EV sa city, pwede. At kung gusto mo naman ng mag-long drive, pwede kang mag-hybrid mode. Meron siyang smart at safety features na rin na meron dito. And again, ang presyo nito is 1.928 million pesos. So, what do you think about the price? Okay ba sa inyo? Pag-usapan natin yan sa comment section. Please like, share, and subscribe EV Channel PH for more EV reviews na katulad nito. I'm Mart. Stay charged. Drive this electric.